Nang maitayo libong taon na ang nakalilipas, ang mga hagdang-hagdang palayan ng Ifugao hindi lamang nagsilbing taniman at kabuhayan ng mga magsasaka, kundi isa sa mga kilalang atraksyon sa buong mundo. Sa pagpasok ng El Nino, isa ito sa mga prioridad ng mga LGU at ng National Irrigation Administration. In collaboration sa LGU, yung mga top officials natin, gustong-gusto naman nilang tumutulong silang mag-preserve nung sa ating rice terraces kasi nga yun na lang ang natitirang isang treasure sa Ifugao. Pinupunduhan naman natin yung yun nga, in coordination with them, pinupunduhan pa rin natin yung mga rice terraces para ma-preserve. Nasa maayos pa rin namang kalagayan ngayon ang palayan dahil daw sa maagang pagpaplano ng NIA sa tulong ng iba pang mga ahensya. Ito ang isang kon namin with other agencies, especially Department of Agriculture, na constant yung convergence namin na tinututukan namin mga ito. In fact, they is meron silang about 41 pumps ready for distribution. Bukod sa Ifugao, nakatuon din ang kanilang pansin sa Kalinga, Apayao at Abra na base sa kanilang monitoring ay maaaring labis na maapektuhan ng El Nino. Bantay sarado rin ng kanilang mga national irrigation systems. Mga national systems natin na apat, ito ang minomonitor natin. And medyo bumaba na yung stream flow natin. Na yung nakita namin, nag-reduce yung river discharge, but yung na-divert na water sa intake natin to irrigate yung target natin ng about 15,000 hectares is okay pa lang naman ngayon. Of these are under vegetative stage and konti lang yung reproductive. So ito po is maybe we could harvest this until May po ito. Samantala, hindi naman nila nakikitang kakailanganin ng Cordillera na magdeklara ng state of calamity dahil sa posibleng epekto ng El Nino sa agrikultura. Ganun pa man, kung sakali ay handa pa rin silang ipatupad ang scheduling ng patubig, pati na ang alternate wetting and drying sa mga taniman. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.